sadly, nung college, I was never really able to sell any surreal or dark painting na binalatan na tao nung college. Para sa akin, it's a failure. Hindi siya successful or hindi siya ganun ka gusto ng tao enough para i-continue ko siya. Well, I still continue to make like dark paintings and kasi inisip ko, dadating din yan, may magkakagusto rin yan. Pero hindi pa ngayon. Pero at the same time, hindi ako naging confident enough na I can sustain myself with my dark art na hindi na ako maghahanap ng work. Gets nyo? So parang, sabi ko, parang hindi ko pa kayang mag full-time artist kasi looking at my stats, hindi pa ako ganun kagaling magbenta ng paintings, which is what I finished in college na fine arts eh. So I concluded na sige, maghahanap muna ako ng ibang work para makapag-ipon ako ng enough na salary para I can make it as a full-time artist eventually. Mag-iipon ako ng materials, ng mga canvas para kung ano man yung work na kunin ko, mag-iipon lang ako para I can sustain myself in making art every time or the whole time that I'm there. So kasi nung time na yun, uso pa ang call center agencies. And I think uso pa rin naman yan. So ang ginawa ko, nag-call center na lang muna ako. While I was looking for a job, yun lang talaga yung sa tingin ko na nag-click sa akin kasi bukod sa marunong naman ako magsalita ng English, marunong naman ako mag-sale kasi nga nakakapag-sales ako, I was confident enough na I can at least have a job sa sales sa call center. And buti na lang may mga ganong klaseng position sa call center agencies na you can sell stuff and then you're able to have an account na English speaking ka, tas you can talk to other people in English na Americans and other people, and then you can try to sell them something na binibenta ng company. Kaya nung they asked me kung saan ko gustong malagay, sabi ko sa sales. Kasi nga, yun nga yung experience ko sa pagbenta, comics, I did well naman dun. But, when I got to the floor, I didn't know yung floor na sales, especially outbound sales, was labeled call center hell. Kasi, okay, ganito. Mahirap sa sales if outbound ka. Lalo na kung ang binibenta mo ay phone na new line na may 2-year contract na kasama. Kasi, imaginein mo, right now, nakaline yung phone mo. Kunwari lang, nakaline yung phone mo. Tapos, biglang may tatawag sa'yo na taga, let's say, Globe or Smart, na kung saan yung line mo, okay? So, let's say, naka-Globe line ka, and then may tatawag sa'yo na, gusto mo pa ba ng bagong line sa cellphone? Sabihin sa'yo, di ba? Out of the blue, may tatawag sa'yo out of the blue na hindi mo naman ni-schedule, na sasabihin, gusto mo ba ng bagong cellphone? Oo, gusto ko ng bagong cellphone, pero may 2-year contract. Sasabihin, ayoko ng ganun. Ibig sabihin, bagong line. Di ba? Hindi lang bagong cellphone, bagong line. So, yun, medyo mahirap mabentahan yung ibang tao nun. Kasi, yung ibang tao, hindi naman nila gusto yung account namin kasi nga, minsan mahina signal, ganyan. Or at the same time, hindi nila gusto yung cellphone nila. Pero i-offeran mo sila ng bagong cellphone pero may 2-year contract, maayaw sila. Hindi, ang hirap tuloy makabenta. Lalo na, if tumawag ka without scheduling a call first hand, kasi pag nag-schedule ka, lalo ka na lang sasabihin, ayaw kong matawagan. So, out of the blue na lang namin sila tinatawagan. So, isipin mo, kumakain ka, bigla may tumawag sa'yo, nagmamadali ka, sinagot mo. Tapos, alam mo yun, telemarketer lang pala. So, yun yung amin, telemarketing. For me, ako tumagal doon, 2 years ako doon actually sa call center agency. Pero para sa akin, hindi ako natuwa doon sa job namin kasi I thought it was I can sell anything. And I think, pero hindi sa ganun karaming beses sa isang linggo, sa isang araw. Kakakausap ng libo-libong mga tao sa isang linggo. Sa isang araw, minsan nakaka 200 people, 100 people ako nakakausap. And karamihan doon, tumatanggi lang na ayaw nilang magka-cellphone na new line. So, medyo nakaka-depress kasi may quota kami na magbibenta kami na at least 1 to 2 lines a day. Tapos na-zero ko. Although nakakabenta naman ako, hindi naman ako ganun ka-loser na call center agent, pero hindi rin ako ganun kagaling. So, parang nakaka-depress kasi hindi mo nagagawa yung gusto mong number sa isang lugar na sinasabi nila na kailangan mong gawin. Pero it's besides that Kasi para sa akin, hindi naman in line with art yung call center agent na nagbibenta ka ng cellphone. In fact, parang nagbebenta ka ng cellphone,
Tapos ibebentahan mo, hindi rin naman nila gusto ng cellphone. So parang, anong purpose ko dito? Parang nanggugulo lang ako sa mga buhay ng mga tao. So, and that's actually called work. Gagawin mo talaga yung hindi mo gustong gawin para bayaran ka. O yun yung work. Pero, like I said, pwede ka naman humanap ng work na ay align dun sa gusto mong gawin, sa art. So, hindi ko pa na-realize noon kasi medyo bata pa ako. And yun nga, kaya hindi ako tumagal doon. I wasn't the worst there na seller, pero hindi rin ako yung best. I was also uninspired there and depressed. I was still drawing while on the phone habang tumatawag ako or nagko-calls, nakakapag-drawing ako kasi artist naman ako. Pinayagan nila ako mag-drawing while on the call para hindi rin ako antokin. Alam mo yun? Kasi graveyard shift din kami. So I was still making art pero hindi ako fulfilled because the work was so draining. Nadidrain ako. At home, pag uwi ko, I was just playing video games so that I would feel something that I achieved or accomplished. Kasi nga, hindi ganun ka-fulfilling yung ginagawa ko sa work. So parang feeling ko, parang kailangan ko nang may gawin na something na nakascore ako or may na-achieve ako na hindi ko maramdaman doon kasi hindi nga ako magaling na salesman doon sa pagbenta ng cellphone. And at the same time, yung gusto ko talagang gawin which is making comic books and making art, hindi ko magawa full time. So, yun nga, kasi ang plan ko is to save up money so that I have enough to buy art materials and pursue my art career. I was still able to paint, of course, nung weekends, pagka day off na, pero mas napupunta sa inuman at pizza yung sweldo ko kasi I was looking for people I could talk to about art kasi wala akong makausap na creatively dun sa work na kapwa-artist kasi iba-ibang fields yung mga tao nandun. Basta marunong ako mag-English, pasok ka eh. Pero wala masyadong artist. In fact, parang zero nga. May isang artist nun pero weirdo siya. Hindi ko siya ka-trip na artist na matanda. Pero siya lang. Tapos sino na? Wala na yung mga artist. So, I felt I was becoming a dull artist. Parang nagiging pumupurol ako kasi nga wala akong makausap creatively doon sa lugar ko na yun. Parang yung talent ko, yung potential ko, parang nasasayang. Yun yung pakiramdam ko. Yung art powers ko wasn't put in full effect. Hindi ko nagagamit yung full potential ko as an artist because I wasn't creating art all the time. Nahihiwa yung oras ko sa paggawa ng something na hindi align sa art, which is yun nga, pagiging call center, versus yung gusto ko talagang gawin. So, hindi ko nagagawin gusto ko talagang gawin habang nandun ako. So, it was the first time for me in a long while na ever since nag-start ako mag-drawing, bata ako, elementary, high school, hanggang college, it was the first time I wasn't able to make my art na full time. So, that's, I got really depressed nung time na yun. Sobrang, hindi ko alam kung ano bang gagawin ko. Hindi ka naman pwede mag-quit kasi may 2-year contract, may kung ano-ano pang kailangan mong gawin bago ka mag-quit. Parang tatry ka pa nilang, alam mo yung pag tinatry ko, baka mag-quit na ako. Yung mga TL namin, huwag ka muna mag-quit, ganyan. Alam mo, mahirap, hindi ka pwedeng basta-basta. Parang parang ayoko nang ganun eh. Kaya parang nahirapan ako mag-quit. So parang instead pumasok na lang ako, parang naging dull ako naging dull routine siya na for me. Sobrang hindi dapat nyo ginagawa as an artist. Kung hindi nyo talaga trip yung lugar at wala naman kayong papakaining magulang, wala naman kayong anak, hanapin nyo yung gusto nyo talagang gawin or at least align dapat doon sa gusto nyo gawin para hindi kayo mapurol na artist. Kasi pag hindi nyo ginagawa yun, naubos oras mo, diba? Okay lang kung medyo creative designer ka sa isang mall tapos may kinalaman naman sa art mo. Creative naman yung ginagawa mo, hindi naman yun wala sa art mo eh. O wala sa art. So alam nyo, so you don't have an excuse na nadadal ka. Dapat nakahasa mo yung gawa mo tapos gumagawa ka ng sarili mong art pag uwi mo. Kasi nung college ako, and yung wife ko rin ganito eh. Nung college kami, fine arts kami. So, hindi ko siya kaklase, sa ibang school siya, pero siya rin ganito. Kung gumagawa kami ng drawing sa school, nagdo-drawing kami, nagpe-painting, pag uwi ko sa bahay, nagko-comics pa rin ako, gumagawa pa rin ako ng painting. Tapos siya raw sinabihan ng mother-in-law ko, sabi sa kanya, hindi ka pa ba nagsawa gumawa ng drawing ng comics? Kasi nga, puro drawing ka na sa Hindi, sabi niya. Kasi align pareho yun, parang nai-inspire ka pa lalo dahil aligned yung gusto mong gawin sa trabaho mo. And yung difference nito is sobrang alayo nung gusto kong gawin dun sa ginagawa ko to a point na sobrang ako mismo nag-give up na dun sa work ko. Parang sabi ko sa artwork ko kasi nga bukod sa nakakapagod din, nakaka-drain din yung day job mo. And ang solution ko dyan, kasi I don't believe in getting burned out, ang solution ko dyan is umalis ka dun sa work mo na nakaka-drain. Kung hindi mo na nagagawa yung art mo,
dahil nadidrain ka sa work mo, edi umalis ka dyan kasi ang totoo mong work is yung artwork. Hindi yung work mo sa call center, yung part-time job mo, hindi yun yung totoong mong work. If kinakain masyado ng oras mo yan para makagawa ka ng work, you have to find something else that you can still pay the bills at align dun sa work mo na inspire ka na gumawa ng sarili mong artwork. Maging gallery curator ka, maging gallery assistant ka, maging delivery boy ka, basta hindi siya nakaka-interfere dun sa artwork mo, yun yung kunin mo. Kaysa yung ginawa ko, na naging call center agent ako na hindi nakakatulong yung creatively dun sa gawa ko. May mga nakuha naman ako inspiration dun, pero it's more about just the story. And kung gaano ko ka-depressed nung time na yun, yun yung nakuha ko dun na kwento, pero hindi yung creatively na nakagawa ako ng art. Alam mo yun, nakapagawa ako ng art pa rin nung nasa call center ako, nakakapag-drawing ako sa book ko, sa notebook ko, pero it wasn't enough for me to feel free as an artist, to make and create art full time. So yun. Okay, so eventually, of course, nag-quit nga ako. So